Mga kababayan, mga katambay ko, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong mga pahayag po at balita po tungkol sa ating Vice President nitong mga nakaraang oras o araw mga katambay. Dahil po kino-question din po ng ating Vice President bakit pumayag ang AFP na talagang ibigay po ang isa pong Pilipino at dating Pangulong Duterte at isa pang dating Pangulo ng ating bansa na ganun-ganun lang po nila kinidnap at inihatid pa sa Netherlands mga tambay. At syempre po, ang Vice President po kasi ay isang abogado. Isang abogado, alam niya po kasi ang proseso ng batas. At syempre po bilang abogado, alam niya po na ang ating bansa ay may soberenya. Kaya po ang lumalabas po nito ay talagang ang ating Vice President ay sobra po siyang hiyang-hiya bilang Pilipino. Bilang isang Pilipino ay nahihiya po ang Vice President na ang ating soberenya, ang ating pagiging malayang Pilipino ay ganun-ganun lang po. Ganun-ganun lang po nila ipinamigay sa banyaga mga katambay. Kaya po nakakalungkot ang ginawa nila. Yung pagtataksil po sa ating bansa at talagang pating ating judicial system at ating Korte Suprema, ating mga hukom, ang ating mga justices ay pinahina po ng ginawa po ng binagoong ang Pilipinas. Nagsabwatan po sila mga tambay. Yan po ay ayon po sa mga eksperto. Nagsabwatan dahil sa pamumulitika at syempre po ayaw na nilang makabalik ang mga Duterte sa palasyo mga katambay. Dahil nga po sinasabi ng ating mga kabayan sa sobrang kasakiman sa kapangyarihan. Pakinggan po natin ang mga kaganapan po sa Vice President mga katambay. Hinihintay na ni Vice President Sara Duterte kung sino sa kanyang mga kapatid ang bibiyahe patungo sa the Netherlands upang mabisita ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob na ng detention facility sa International Criminal Court, sasalubungin ni former President Duterte ang kanyang ika-80 kaarawan sa darating na March 28. Kaugnay nito, plano ni VP Sara na i-apply ng permit ang kanyang mga kapatid upang madalaw sana ang kanilang ama sa kanyang birthday. Naantay ako kung sino sa mga relatives namin ang darating. So hindi ko alam kung makakarating yung aking mga kapatid. Ang plano ko ay i-apply sila lahat ng permission to visit. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung oras nung araw na yon para makasama nila ang aming papa sa kanyang birthday. Ayon sa Vice Presidente, sa ngayon ay maayos naman ang kalagayan ng kanyang ama sa loob ng detention center. Bagaman iniinda nito ang pananakit ng kanyang tuhod at likuran na anyay normal na sa edad ni former President Duterte. Personally, kapag nandoon ako, okay naman siya. Tinatanong ko siya kung meron siyang nararamdaman. Sinabi niya, nararamdaman ko ay natural sa isang matanda na tao, masakit yung utuhod, sakit yung likod, meron siyang nararamdaman na sa lamig, ba? So, nahihirapan siya mag-acclimatize, kaya lagi siyang balot na balot. So far, wala siyang gana masyado kumain, sinasabi niya. Nag-request siya ng gatas at prutas at pinaabot namin yon sa kanyang doktor yung request. Samantala, muli namang binigyan diin ni VP Sara na kahiyahiya ang ginawang pagsuko ng Pilipinas sa isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon Nagiging katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas.
Nauna nang sinabi ng Vice Presidente na plano nilang mag-apply ng legal aid sa ICC para sa gagastusin sa legal team ni former President Duterte. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Yan po mga tambay, totoo po yung sinabi ng Vice President. Pagka may mga OFW, nagkakaroon ng problema ron, convicted, di ba? Pinipilit na ng ating gobyerno na talaga sila tulungan at mapalaya. Di ba? Pero tayo mismo, ang gobyerno po natin ngayon, nagpapamigay po ng citizen natin. Dati pang Pangulo, mga tambay. Wala po bang hustisya sa ating bansa? Ito pa po isa, mga tambay. Pakinggan pa po natin ito. Dumalo rin sa pagdinig ng Senado si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng video conferencing. Humihingi siya ng paliwanag sa Armed Forces of the Philippines sa pananahimik nito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? Depensa naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Nasa Villamor Air Base lamang sila para sumuporta sa Philippine National Police at bilang pagsunod sa mga proseso ay bahagi ng tungkulin ng Armed Forces alinsunod sa konstitusyon. As we said, our jurisdiction ends in providing support to the Philippine National Police. And with respect to the Presidential Security Command, that is a highly secure unit, and operational security is strictly followed. Suportado naman pala nila. Ayun pala naman pala di ba mga kababayan? Suportado po pala ni Secretary Gibo ang PNP. Lahat po ng ginawa ng PNP, suportado po pala. Hindi po pala suportado ang ating institusyon, ang ating konstitusyon. Ang ating konstitusyon po ay hindi po yata suportado ni Secretary Gibo. Ang ating soberenya at syempre po ang ating judicial, mga tambay. Nasaan na kaya ang judicial, mga tambay? Suportado po pala ang PNP kung ano po ang ginawa po ng PNP na lumalabas po ay pagkikidnap, sobrang harassment, mga tambay. Dahil mismo po naman, di ba? Sa mga pahayag po ng Vice President, ang kanyang ama ay hindi takot makulong. Hindi po takot makulong ang tatay niya. Basta sa Pilipinas. Sa Pilipinas mo ipakukulong kung mayroong mang kaso. Walang kaso sa Pilipinas eh. Kaya lang siyempre ipagpipilitan po nila yung RA 9851 na meron daw pong karapatan ng isang bansa katulad ng Pilipinas na ipamigay sa International Criminal Court ang isang Pilipino katulad ng dating Pangulong Duterte. Pamimigay mo nga, kaya lang sumunod ka sa proseso. May proseso po ang batas. Hindi po yan, mangyayari po yan kung hindi mo susundin. Lalabag ka, lumabag. Labag Di ba? Saka ito po, nakita po natin, marami pong kumakalat na video. Itong grupo na ito, mga nagtaksil daw po sa bayan, ay magkakasama, nagtatawanan pa. Nagtatawanan pa mga tambay nung nangyari na nakuha na ang dating Pangulong Duterte at naisakay na sa eroplano. At nung sila ay magkakasama rin din daw po, na pagkatapos ng Senate hearing ay magkakasama rin daw po at lumalabas ang video na may mga tawanan pa raw po sila, mga tambay. Dahil nga po, done deal na di ba? Done deal na ang dating Pangulong Duterte. Kaya po, tama po sinabi ni Vice President Sara Duterte. Bakit? Abogado siya. Alam niya po ang proseso ng batas. Alam niya po ang gampanin ng AFP para protektahan po ang Pilipino. Hindi lang po si dating Pangulong Duterte, pati po ang sambayan ng Pilipino ay kailangan protektahan ng Armed Forces of the Philippines. Kaya lang po ano nangyari? Mas sinuportahan po ng isang sekretary, Gibo, ang gawain po ng mga pulis. Sinuportahan niya po ang ginawa ng mga pulis para agaran pong maialis sa bansa ang isang dating Pangulong Duterte. Napakabilis.
Pagdakip po sa airport, dinala po nila sa Villamor Air Base. Doon na po nila dinetain hanggang abuti na po ng gabi. At doon na po nila puwersahan po isakay sa aeroplano, mga tambay. At syempre po, questionable din po. 'Di ba? Kinwestiyon din po yung sinasabi pong yung warrant, yung in-apply na warrant, mga tambay, questionable din po 'yan, 'di ba? At nang isa pang napakabigat, mga tambay, pati ang Vice President, hindi nila pinapasok. Hindi nila pinapasok ang Vice President, makita mo lang yung tatay niya. Di ba? Ganun po sila katindi. Ganun po katindi ang ating gobyerno ngayon. Kaya nga po sabi ng Vice President, di ba? Yung ginawa nila ay puro paglabag sa batas. Lalo na yung pagtitrador mo, paghuhudas mo sa ating bansa, sa ating soberenya. Hinudas mo. Nagpamigay ka ng isang Pilipino, samantalang meron tayong mga OFW, pagka nagkakaproblema, nagkakakaso sa ibang bansa, ay gusto nating magkaroon siya ng pardon, magkaroon siya ng parol, para siya hindi na magkaroon ng problema sa bansa kung saan nandun ang ating kababayan, OFW. Samantalang nga naman tayo, nagpapamigay pa tayo ng isang dating Pangulong Duterte na wala pong nakuha due process sa ating bansa. Ganyan po ka-trader. Ngayon lang po nangyari yan, mga tambay. Sa sobra po nilang ganid, di umano sa kapangyarihan. Sa sobra po nilang kaswapangan po, kagridihan sa lahat po ng mapapakinabangan sa gobyerno, di umano. Yan po ang lumalabas yan eh. Dahil nung makabalik sila sa kapangyarihan, hindi po katulad ng mga Duterte, hindi po gahaman sa kapangyarihan. Kung gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte, katulad nila, sa tingin nyo, magiging presidente sila? Di ba hindi? Presidente na yung tatay niya eh. Di siya na susunod at gagawa ng paraan, si dating Pangulong Duterte, na maging presidente ang anak niya. Kaya lang, hindi po sila swapang, hindi sila greedy, hindi sila ganid sa kapangyarihan. Kaya nga, hindi na nga tatakbong presidente yan, hindi na rin tatakbong vice yan. Pinilit lang nila. Pinilit lang nila sa panliligaw. Sumobra ang panliligaw, kaya po, napilit po nila. Kaya yan po ang nangyari. Mga kabayan, nung maibalik po ang kapangyarihan sa kanila, naalaman po ng Pilipino na ganyan po pala silang humawak ng gobyerno. Magkakasama po sila ngayon lahat, mga tambay. Pati po ngayon, nakikita natin lahat. CPP, NPA, NDF, mga makabayang black, mga yellow, pink, liberal, mga dating nakakulong, may issue sa droga, magkakasama na. Mga may issue sa droga na nagtatago sa ibang bansa, kasama na rin, mga kabayan. At yung mga sinasabing mahilig sa saba, mahilig kumahol, kasama na rin po nila lahat, mga tambay. Pati yata mga smuggler, di umano, mga drug lord, mga kasama na yata, mga kabayan, di umano. Di kaya? Kaya po nakita po natin at lumabas din po ang mga naghudas po, mga tambay. May mga video, may mga recorded na interview na talagang pinagplanuhan po nila ang ginawa nila sa Vice President. Kaya nga po kahiya-hiya po ang ating bansa. Kahiya-hiya. Tama po yung sinabi ng Vice President. Nakakahiya ang ating bansa na meron tayong ganitong bansa na hindi kaya ipagtanggol ng gobyerno ang ating soberenya. Ang isang Pilipino ay ganun na lang po niya ipamigay na wala pang kaso, wala man lang ipinail na kaso sa bansa. Kung talagang ito ay masamang tao, bakit hindi man lang nakasuhan sa bansa, sa Pilipinas, ang dating Pangulong Duterte? Kung talagang sasabihin mo yan napakaraming ginawang kasalanan, hindi mo man lang kinasuhan, mga tambay. At napakarami pong anomalya na talagang pong pinagtatakpan yung issue na yan na ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Napakarami pong issue pinagtatakpan yan. Unang-una, yung issue ng First Lady na nakadetain pa raw, nakahold pa raw sa Amerika. Issue raw po ng droga ang kinamatay ng isang bilyonaryo. Issue ng pera na sinasabi ng Vice President na kailangan din pagtakpan. 3 taong korupsyon daw po. At napakarami istapa na pera na ginawa po. Lalong-lalo po ang 2025 national budget. At yung ginto. PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS. Di ba? At ano pa? Flood control. At marami pang iba na dapat pong pagtakpan para po mailihis ang issue.
Kaya po ginawan po nilang paraan kahit wala pong red notice ang Interpol, mga tambay, ay nagawan pa po nila ng paraan. At lalong-lalo na, walang jurisdiction sa ating bansang ICC. Yan din po ang mga sinasabi po ng Pangulo nung mga nakaraang taon, nung mga nakaraan lumipas pa ang taon. Ganun din ang sinasabi ng isang DOJ secretary na wala pong jurisdiction sa atin ng ICC. Pero nung pumutok na po na napakarami pong natutuklasang korupsyon sa kanila, ay bigla po nagkaroon ng jurisdiction po sa atin ng ICC. Ayon po sa kanila. Mga bayan, sila po. Pero ang katotohanan, nada. Kaya po nagdudusa po sa ginawa po nila na napakaraming anomalya ng 3 taon sa ating bansa. Ang nagdurusa po ngayon ay isang matanda. Isang matanda na may sakit, may karamdaman, mag-80 anyos, nagtitiis po ng ginaw, lamig, pati po ang kanyang pagkain ay nawawala na po siya ng gana kumain. Kaya nga po, siya po ang nagsakripisyo sa ginawa pong mga kahudasan, pagtataksil sa ating bansa, sa sobrang korupsyon na ginawa nila. Ang tangi pong nagdusa isang matanda na dating Pangulong Duterte. Siya po lahat ng nagsakripisyo sa mga ginagawa po ng bagong Pilipinas na napakaraming anomalya na natutuklasan po ng mga Pilipino. Pati po ang First Lady, siya pa rin po ang nagsakripisyo para mailihis po ang issue ng First Lady na umuugong po ilang linggo na nasa Amerika na issue ay droga, lalo sa pagkamatay ng isang bilyonaryo businessman. Ganyan po nangyari. Sakripisyo. Walang ginagawang kasalanan, hindi na taong gobyerno, pero pinipilit nila itong pabagsakin dahil ginawa nila ito, pangtakip sa lahat ng kanilang kabalbalan na ginawa sa ating bansa. Lalong-lalo na po. Magkakasama po kasi. Ito pong binagoong ang Pilipinas. Magkakasama po silang lahat. Mga institusyon ng Senado, Kamara. Paano mo sasabihin hindi magkakasama yung mga yan? Magmula po yan. Lahat po, pati kasundaluhan, kapulisan, nagsalita na nagsalita na rin po ang ating pong ang DND, ang Department of National Defense. Nagsalita na. Nasuportado niya ang galaw ng pulis. Nakasuporta sila. Ganyan din po. Nagsalita na rin po si Secretary Anyo. Mga tambay, nagsalita na rin po siya na talagang ang kanyang panunungkulan ay pamamahala, ang kanyang katapatan ay nasa bansa. Pero hindi po nangyari yan. Magkakasama po sila. Nagsalita na rin po ang DOJ Secretary, ang DILG Secretary, ang magkapatid na Rimulya ay nagsalita na rin po, mga katambay. At nakita po ng taong bayan kung paano po sila magsinungaling di umano. Hindi nagsasabi ng totoo kasi iba yung nakikita ng Pilipino kaysa ro sa kanilang sinasalita, mga kabayan. Kaya po nakakaawa po ang dinanas po ng pamilya Duterte, lalong-lalo po ang panggigipit po sa kanila ng gobyerno po na minsan po ay natulungan nila. Pamilya, ama na ipalibing, pamilya na ibango ng karangalan, naging presidente pa ng bansa. Pero ang iginanti po nilang pagtanaw ng utang na loob ay ipamigay sa ibang bansa ang isang dating Pangulong Duterte na minsan ay hindi sila ginipit. Never silang ginipit ng dating Pangulong Duterte. Pero nung sila na po ang maupo, grabe po pala. Grabe po pala ang kanilang kawalang hiyaan, di umano. Mga walang puso, mga tambay. Hindi makapilipino. Makabanyaga po sila, mga kabayan. Kaya po ang Vice President, lungkot na lungkot. Kahit naman po si Kamanong nalulungkot po ako. Nalulungkot po ako sa sitwasyon na ang ating bansa ay pinag-usapan sa buong mundo at minamaliit po ngayon ang ating bansa. Ang ating bansa po ay kahiya-hiya po ngayon, mga tambay. At pati po ang ating mga kababayan, lalong-lalo po ang mga OFW, ay nakakahiya po. Tsak po, sila po ay nakakaranas ng napagsasabihan po ng kanilang mga ng kanilang mga employer. At syempre po ng mga bansa na pag nalaman na ikaw ay Pilipino, ay iba po ang tingin sa atin ngayon, mga tambay. Ang tingin po sa atin ngayon ay mga hudas, mga tambay. Walang kwenta, lalong-lalo na ating judicial system, ang ating soberenya.
Ganyan po. Ganyan po ang ginawa ng mga politiko ng itong binagoong ang Pilipinas sa ating bansa. Nilagay po sa kahiyan. Isang history po ito ng ating bansa na nagkaroon tayo ng presidente nang wala pong yagbols at walang kakayahan ipagtanggol ang kapwa Pilipino, mga kababayan. Kayang-kaya niya po maghudas sa ating bansa. Gamit lang po yata ang isang damukal na pera ng bayan. Paano ko po nasabi? Kung yung paghatid nga lang taong bayan na nagbayad Di ba? Yung ginawa nilang paghatid sa dating Pangulong Duterte para dalhin sa Netherlands. Sa atin pa yung eroplano. Tayo pa nagbayad doon sa eroplano. Pero yun, hindi mo paghuhudas yun. Pera ng taong bayan ang gamit para sa pamumulitika mo. Para sa ambisyon mo, hindi na mawala sa'yo. Pera pa rin ng taong bayan ang ginagamit nyo. Hindi ba makakapal ang balat nyo noon? Hindi ba kayo sobrang kakapal at kawawalang hiya di umano? Pera ng taong bayan, gamit na gamit nyo para sa mga pangsarili nyo interes. Kaya tiis-tiis lang po mga bayan. At syempre po, sama natin sa dasal na maingatan po ang kalusugan po ng dating Pangulong Duterte dahil nga po syempre po yung change weather, napakahirap po sa isang matanda katulad po na mag-80 anyos ang lugar na alam naman po natin napakalamig ng lugar na yan dahil bandang Europa po yan, ay ang Netherlands na yan mga tambay. Ay talaga napakalamig po dyan. Nagyayelo po talaga dyan. Tapos dadalin mo ang isang tropical country katulad ng Pilipinas na mainit. Bigla mong dadalhin sa malamig. Talagang manghihina po tayo dyan. Tapos iba pa ang pagkain. Iba ang pagkain nila. Kaya po ang dating Pangulong Duterte ay nawawala ng gana kumain. Kaya nga po ang request na lang niya ay gatas saka prutas mga tambay. Grabe. Napakasama. Yung gumawa po sa kanya, yung gumawa pong ganyan na pamahalaan ay napakasama po. Walang budhi. Walang kabudhi-budhi mga tambay. Walang konsensya, walang budhi, walang pagpapasalamat. Talagang nilagyan lang siya ng ulo at katawan para maging tao, mga kabayan. Ganyan po nakikita ng mga Pilipino. Ang isang presidente, nilagyan lang ng ulo at katawan, kaya nagmukhang tao, mga kababayan. Yan po ang sinasabi ng ating mga kababayan. Bago po tayo magtapos, siyempre po, sama po natin sa panalangin ng dating Pangulong Duterte, yung kanyang kaligtasan, siyempre po yung kanyang kalusugan. At loobin po, makita po natin siyang muli sa Pilipinas, makauwi ng sa lalong mabilis, mga kababayan. At siyempre po, magpasalamat po muna tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga subscribers. Shoutout po natin mga tambay, ang mga lalong-lalo po nagbibigay po sa atin ng biyaya. Thank you po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po sa inyo. Sa pangunguna po, siyempre po nila Kingston 123 ng Hong Kong. Excuse me po. Telma Pasaw. Thank you po. At kay Gina Ray ng Solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahut ng 4531, Jasmine Channel, at kina Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales, France, John Sahip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng 9828 ng Korea, Lopez Ivana ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8529, California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Robert Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, at Donaldson Paras, at LKD 459, Belgium, Hermogenes Maramag, at syempre po kay Ma'am Lucy po ng Miami, Florida. Maraming salamat po sa mga biyaya rin po pinagkakaloob nyo po
sa inyong katambay Manong. Thank you po. Shoutout po kay Ma'am Lucy ng Miami, Florida. Mabuhay po ang ating mga kababayan sa Florida. At syempre po, shoutout po sa buong kasulok-sulukan ng ating bansa. Mga kababayan ko, shoutout po sa inyo. At sa kasulok-sulukan po ng mundo, shoutout po mga kababayan, mga OFW. Ingatan nawa po kayo, mabuhay po kayo mga tambay. At syempre po, thank you po sa nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli po, ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.